kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Grabe. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang Emotional bobo lang talaga dyan. yung nasa administrasyon. Dahil ba yung bukong gano'n? I'd like i-lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon Emotional ba nila yan, mga lately. insan? Sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ko. Hindi nga insan, di ba? Emotional. Kasi yung emotional dyan. Ganito yung... Yung pag emotional ka, medyo iba yung dating mo. Pwedeng maiyak ka, inis na inis ka, ganun. You know, magandang araw sa atin mga insan. Reaction Insan po, muling nagbabalik. At ngayong araw mga insan, pag-usapan natin to ang sagot o ano, naging sagot ni Claire Castro doon sa pahayag ni VP Sara Duterte. Kasi nga tinawag ni VP Sara Duterte na bobo daw yung nasa administrasyon. So bago ko ituloy yan mga insan konti munang papiyaw sa inyo. Kasi kung panonoorin nyo lang yung video na to, kung halimbawa nag-scroll kayo sa YouTube nyo at napadaan sa inyo to at makita nyo, pinanood nyo to, masasabi nyo talaga na ang gara naman ni VP Sara Duterte, di ba? Kung kung ito'y hindi maka Duterte, lalo na kung mapanood to na anti-Duterte, sasabihin grabe talaga yan si VP Sara Duterte, ganyan talaga yan, walang respeto sa gobyerno yan. Ang niya, yung pag sumagot siya, ibang klase siya sumagot. Ganyan yung maiisip nyo mga insan. Kasi nga masyadong putol. Kinuha lang yung parte na sinabi ni VP Sara na di ko sila maintindihan kung ano lang sila, kung bobo lang ba talaga sila. Yun lang yun Kung yun lang mapapanood mo tapos sagot na lahat ni Claire Castro yung mapapanood mo, baka nga sasabihin mo, buti nga sa kanya yan. Kaya na sabihan ni Claire Castro na ganyan siya. Diba mga insan? Siyempre, hindi naman natin masisisi yan ng mga mainstream media. Alam naman po natin yan. Nagkakaisa yan sila para... hindi ko alam mga insan kung galit pa sila sa mga Duterte. Kasi yung sa kanila, yung pag nagbalita sila, laging alam nyo yung talaga, pandiin sa mga Duterte. Walang papuri, wala akong ganun nakikita Lahat po, puro pandiin. Samantalang yung mga kapalpakan ng gobyerno, wala silang sinasabi dyan. Mga insan, napaka tahimik po sila. Pero bago natin ituloy mga insan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, syempre huwag nyo munang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video. Wala naman pong bayad dyan. At syempre isang like dyan mga insan, napakasaya na po natin dyan. So eto na, simulan na natin to mga insan. Ito yung mapapanood mo sa mainstream media. Pero mamaya mga insan, ipapakita ko rin sa inyo yung buong yung buong sinabi ni VP Sara Duterte. Kasi sinagot niya lang naman yung mga sinasabi ni Claire Castro na nagbabakasyon lang daw, walang ginagawa kundi pasarap. Mga ganun Hindi ko alam ito si Claire Castro mga insan kung naiinggit ba to sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Di ba? Hindi naman siya pinapakailaman ni VP. Hinahayaan lang naman siya sa gusto niyang gawin. Di ba? Pero lahat ng mga sasabihin niya, talagang kapag kapalpakan ng gobyerno, biglang may sagot yan na, eto kasi dahil sa nakarang administrasyon yan Pagka bibim naman, VP Sara kasi ganito, di ba? Lagi mga insan napapansin ko lang, laging may ganyan talaga yung mga sagutan nito ni Claire Castro. Kung hindi man may pasaring sa mga Duterte, may pangbubuska sa mga Duterte. Ganun yung nakikita ko mga insan So ito, panoorin natin to. Isa natin. Ayun yun. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like i-lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Diba? Iksi mga insan. Yun lang. May sagot po siya sa statement. Ito na sagot na kagad ni Claire Castro. Hindi niya raw po alam kung hindi niya lang naiintindihan or... Sa news yan mga insan. Doon kinuha tong clip na to sa isang
news na hindi ko na lang babanggitin yung pangalan pero naipasara yun ng dating administrasyon nakita Digong po natin Duterte. kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Grabe. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Patuloy natin yung mga insight. Yung sinabi niya, when emotion high, intelligence are low. Ito talaga yung kabuuang video niyan mga insan ni VP Sara Duterte. Balikan natin mamaya si Auntie Claire. Dito muna tayo kay VP Sara Duterte. At tingnan nyo mga insan ha, kung asan dito yung emotional si VP Sara Duterte. Tingnan nyo mabuti. Ayan siya. Ay bukas, Vice President, Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang Emotional buong talaga dyan. yung nasa administrasyon. Dahil ba yung bukong gano'n? I'd like i-lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon Emotional ba nila yan mga lately. insan? Sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ko na Ngiti nga insan, di ba? Emotional. Kasi yung emotional dyan. Ganito yung... Yung pag emotional ka, medyo iba yung dating mo. Pwedeng maiyak ka, inis ka, ganun. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. So, yun yun mga insan, nakita nyo naman, di ba? Kasi kaugnayan doon sa sinabi ni Auntie Claire nga, na hindi daw katulad ni VP Sara na pasyal-pasyal lang ang ginawa. Di ba? Pamamasyal lang daw yung ginawa ni VP Sara Duterte. Kaya ito yung sagot niya doon na hindi naman komo na masyal, official trip na, di ba? Basta ganun mga insan. Nalito tuloy ako. Di ba sinabi ni VP Sara Duterte, hindi naman komo umalis, holiday na namasyal, 'di ba? Mayroon din naman na lakad niya. Official na lakad na ginagamit yung pera ng pamahalaan. At meron din naman siyang lakad na personal. Dinedetermine naman nila doon kung alin yung personal at yung official. Pero iba talaga yung ang himutok ni Claire Castro, mga insan na dapat daw mag-report sa kanila kung official man na lakad. Hindi ko alam kung napaka-inggitera na ito ni Claire Castro. Talagang si VP Sara na lang yung binabantayan niya Di ba? Imbis na i-report niya sa taong bayan yung meron bang nagandang ginawa si President Bongbong, wala pang-iintriga kay VP Sara yung inaatupag niya. So ito, ituloy natin si Auntie Claire. Emotions are high, intelligence is low. Siya na, intelligent. Never speak out of anger. Nakita niyo yung mga insan, di ba? Asan yung anger doon? Na personal trip ang ginawa po niya. You know? At hindi natin question. Ang sabi po natin, Hindi daw ko na question niya. Ano mo nga Kung dyan po siya akala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. So ito kasi yan mga insan. Si VP Sara ba wala nang karapatan yan na umalis bilang personal na buhay niya? Personal na siya, yung sarili niya lang na hindi kasama sa trabaho. Wala na ba siyang hindi na ba siya pwedeng gumawa ng ganun? 'Di ba? At kung aalis man siya, pupunta siya sa isang lugar dahil nga vice presidente siya, hindi rin ba pwede na gampanan niya yung pagiging vice presidente niya kahit na yung lakad niya napaka-personal? 'Di ba mga insan? Remember,
public figure pa rin siya. Isa pa rin siyang part ng sa gobyerno natin. So dapat ba? Ito kasi gustong palabasin ni Claire Castro dyan mga insan eh. Na dapat kada kilos at galaw ni VP Sara Duterte report sa kanila. Di ba? Kung matalino sila, alam naman nila yun eh. Kung ano yung pinagagawa ni VP Sara Duterte. Alam nila kung talagang matalino sila at naiintindihan nila yung mga galaw ni VP Sara Duterte. Kahit hindi nasabihin sa kanila yun, alam na dapat nila yun. Kaso nga lang, para silang bata mga insan na hindi mo sila pinapansin, nagpapapansin sila sa'yo. Uy, ano na, ikwento mo naman sa amin kung ano yung sinasabi mo kasi di nila naiintindihan yun eh. Di ba? O mamaya mga insan, tuloy natin yung sinabi doon ni VP Sara Duterte na yung hindi nila naintindihan. O ito muna, si Auntie Claire muna. Magiging mag-fit po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi, Tama, hindi na pala pwede ito ng ethical and accountability Oo, concerns. tara, ethical doon. Since siya po ay medyo emotional, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal Tamo, trip. asan kaya yung emotional So, doon mga insan, di ba? Ang tanong natin, Baka fake news talaga kung itong hindi babae na personal to. trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang Wow, parang kayo sa tapat ha. Australia at hindi naman ito tutulan ng Hindi administrasyon. tinututulan. At, Hindi nyo talaga kasi naintindihan. ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay Natural gagamitin niya nga yun dahil pero Hindi na talaga. personal trip. Vice President pa rin siya eh. Confusion. Di ba? Hindi naman Conflict pwede niyang of gamitin interest. niya kahit personal yung lakad niya. Ngayon, na inabi Diba? niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho. Bilang Ikaw nga nagbablog ka na sarili mong vlog, yung ginagamit mo yung ano ng pagiging spokesperson mo. Tinatalakay mo rin dun eh. Ano? Di ba? Ang Ito, ginawa niya sa gusto niya Australia. pabor lagi sa kanila mga insan eh. Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa Oh, pagdala di ba? sa Sabi sa official inyo mga insan, functions. yun lang ang gusto Australia. nito. Ayan, oh. At kailangan din niya pong iulat. Yan. Kailangan daw iulat. Yun ang sinasabi ko yung mga insan. Yun lang ang gusto niyang gawin. Na sabihin talaga, kada lakad ni VP Sara Duterte, ipaliwanag sa kanila at sabihin kung ano yung nangyari doon. Ikwento sa kanila. I-report sa kanila. Yun lang yung tanging gusto niya mga insan. Di ba? Kasi wala sila, bulag sila mga insan eh. At idadamay niya pa taong bayan. O, tuloy natin ito mga sa tinama. Sa taong bayan, Di ba? kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinunduhan lamang. Hindi. Kasi kung naging official functions ang sabi niya, talagang kailangan niya na pong magulat. Kasi nga hindi niya Kung talaga private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya So, ito, insan, may resulta tayo paglalakbay sa ibang bansa. Si BBM ba, may resulta yung paglalakbay sa ibang bansa. Di ba nga sinabi nga ng isang ekonomista na wala ngang namuhunan, walang napala yung pagbibisita ni BBM sa mga ibang bansa. Tigilan mo na nga kami dyan, Auntie Claire. Di ba? At yung sinasabi mong taong bayan, alam mo, yung ginagawa ni VP Sara Duterte, gets yan ng taong bayan. Pero yung mga taong bayad na kaanib ninyo, yung taong bayad na nag-aantay ng mga ayuda ninyo, ayun talaga yung gusto at naghahanap na mag-report si VP Sara ng mga ginagawa niya. May pang-update sila sa kanilang pang-babatikos kay VP Sara. Yun lang naman yun eh. Di ba? Kayo yung mga taong bayad na hawak ninyo. Huwag nyo nang idamay kami mga taong bayan, totoong taong bayan. Kasi gets na namin yung ginagawa ni VP Sara Duterte. Di ba? Uulitin ko mga insan na hindi po ako DDS. Hindi po ako member dyan sa kanila. Sadyang hindi ko lang talaga gusto ang ginagawa nitong pamahalaan na to, lalo na to ni Claire Castro. Sa halip kasi, pag pinapanood ko siya mga insan, sa halip kasi na makakuha ka ng magandang balita para maging positibo yung buhay mo sa pang-araw-araw. Kasi makikita mo na may aabangan tayo sa gobyerno. Wala eh. Diba? Ang laging aanuhin yan, ang Duterte, laging ganun. Diba? Wala ba kayong ipapakita sa amin na good news man lang na ginawa ni Pangulo yung ganito, magagamit yun na yung mga ganito, ganyan. Diba? Wala. Yung nga lang itutuloy na build.
Pinunduhan na daw yun, sabi ni Tetay Digong Duterte, pagpapatuloy na lang. Asan na yun ngayon? Dapat ngayon may tapos na. Dahil sabi 2023, pagpasok ng 2023, matatapos na yung mga ilang proyekto doon sa build na yun. Asan na ngayon yun? Diba? O kaya ituloy natin itong mga insan yung sinabi ni VP Sara Duterte kaugnay sa kanila, Alam mo, bakit nagkakaroon sila yung stipulation? May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh. Kaya Diba? hindi nila Yung sinasabi ko, naiintindihan. hindi nila maintindihan. Kasi nga, Bobo sila. bobo nga daw sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa ko. Oh, sabi ni Claire, emotional doon. Asa yung emotional nito? How I think and what I Diba? So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Oh, di ba? May mga ano naman sila, may mga sulat kan sila, may mga ano yan sila, may mga binibigyan sila, mga official lakad nila. May mga ganun naman talaga silang reporting. Oh. Ngayon, di basahin nila kung anong makukuha nila doon. Pero yung personal na matters, dapat niya sasabihin. Di ba? May mga biyahe nga kasi na pang-personal, may mga biyahe naman na official, mga ganun. Saka bakit ba pakikialaman lagi ni ano yun? Ni Claire Castro. Yun ang pinupunto ko dun mga insan. Bakit niya pinapakialaman yun? Diba? Spokesperson siya. Ang atupagin niya, yung ginagawa ng presidente, yun yung ibabalita niya. Yun yung dapat na inaatupag niya dyan. Kaya siya nilapag dyan. Diba? Yun yung function niya dyan mga insan. Gaya ng mga naunang presidente, nakita nyo, di ba? Yung mga naunang mga presidente, mga spokesperson nila, ang mga binabalita, yung mga kaganapang ginagawa ng presidente, maski umalis man yan, ano man ang inatinan niyan, yun yung ibinabalita at sinasabi doon. Kung mayroong inatinan, mayroong binuksan na proyekto, mayroong natapos na proyektong inatinan, pinasinayaan, mga ganun yun mga insan. Pero ngayon, pag nakikita natin to si Claire Castro, laging may kabuntot talaga na ganyan, sigunto, ano yan, sigunto. May laging may pasaring yan at paborito niyan mga Duterte, mga insan. Pero dati, sa mga vlog niya, nako, ang paborito niyang banatag si BBM. Ang lupit mo talaga, Auntie Claire. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. Paalam po at ingat po kayo.